Ayun. Okay, at siguro maganda pag-usapan din natin yung isa sa talagang pumukaw din sa lahat ng mga consumers, yung problema sa tubig. Pag-usapan natin at siguro si Sir Jonathan Chua, ang presidente po ng Small Entrepreneurs for Livelihood Development Association. At parang sa lindol ho ito, yung pinaka-epicenter ng krisis sa tubig, yung Bulacan. So, Sir Jonathan, kumusta ho dyan sa Bulacan? Kasi may mga report, di ba? Ang LGU ay nag-take over, tapos meron po silang kinuha, no? Parang sa MVP Group ata. Pero sa kabilang banda, meron naman na yung sa Prime Water, parang naibigay na kay Lucio ko. So, unang-una muna sa lahat, ano ang tunay na sitwasyon dyan muna sa Bulacan, yung sa supply ng tubig? Magandang umaga po ulit. At tanghali na yata. Yung sitwasyon po ay hindi kaagad ito magbabago. So mula nasa 8 taon na nung napirmahan yung joint venture agreement. Tapos ngayon nga, binawi na ng lokal na pamahalaan yung pangangasiwa sa bisa nung emergency power na ibinigay ng Sangguniang Bayan. At mula doon po, nagsampa ng kaso ang Prime Water para i-assert nila yung karapatan nilang legal sa pangasiwa. Pero kami, bilang mga ordinaryong mamamayan, mga consumer, lumalabas kami doon sa banggaan na yon. Kasi ang mas malinaw sa amin, kalbaryo na yung idinulot nito ng mahigit 4 o 5 taon na sa amin na tuloy-tuloy. Kasi ang idea kasi dapat po, pag mga serbisyo, parang parang kuryente, di ba? Pag nag-brownout ng 3 oras, galit na tayo. Pero sa tubig, 1 linggo na yung walang supply, 3 araw, buong magdamag. Minsan 8 araw. Imagine niyo kung gaano katinding, 'di ba? Pinsala yung dinudulot ng ganong problema. Kaya dapat kami bilang mga mga residente ng San Jose del Monte, hanggang ngayon sa oras na 'to, dahil natuklasan po nung tinake over ng lokal na pamahalaan, inimbestigahan nila. Out of 37 facilities, 10 lang yung gumagana. Yung iba sinadyang hindi paganahin at inabandona, pinabayaang mabulok, makontamina, kinalawang. Dapat, di ba, tubig po ito, iniinom po namin. So, napakataas dapat ng antas ng standard nito pagprotekta doon sa usapin ng potability, ng safety nito, pero hindi ganon yung ginawa ng Prime Waters. Kaya malaking kasalanan talaga ng Prime Water sa mga mamamayan ng San Jose del Monte. Isang bagay pa po, yung sinasabi ninyo, iba na ang may-ari. Oo, iba na may-ari, si Mr. Lucio ko na, kahit na siya yung may-ari, last year pa siya nag-assume ng pagmamayari, wala naman nagbago mas lumala pa nga. At hindi porket siya may-ari, ligtas na yung mga bilyar dito, no? Napilitan yung bilyar sigurong ibenta, kasama yung problema, pero malaki yung naging kasalanan nila sa mamamayan ng San Jose del Monte. Baka nga hindi lang sa San Jose del Monte, baka sa napakarami nila, nasa 7 milyon po ang consumer ng Prime Water sa lahat ng may joint venture agreement sila. Ganun kalawak po yung pinsala at kasalanan na idinulot ng korporasyong ito sa amin. So binabanggit nyo ay parang minana lahat ng ni Lucio ko yung problema. Mukhang pati yung pagiging yung parang pinakamasamang performance ng bilyar, mukhang mamanahin ng Lucio ko kasi parang wala pa ho kayo nababalitaan na magandang plano. Kasi pag may bagong pagmamayari, siyempre may ibibigay na plano sa tao O ito ang gagawin natin, yung mga masamang serbisyo, pagbubutihin. Wala bang napakinggan yung mga consumers dyan sa Bulacan na merong pagbabago? Wala po. Una po, hindi namin alam ang profile na nitong si Mr. Lucio ko. Maliban sa may-ari po ito ng Pure Gold, ng SNR at iba pa. Pero sa tubig, parang wala naman itong binatbat. Ano bang kumpanya na meron ito na napaka-excellent ng serbisyo publiko niya? At tandaan po natin yung tubig, binabayaran po ito ng mga tao. Kaya kung gusto niyang kumita, wala pa siyang profile na naipakita sa amin at wala kami nababalitaan na ito ay sikat na kumpanya na excellent at pasado sa mga standards ang pagsaserbisyo nito. Pero nung binili niya yung Prime Water, tingin ko, malaking negosyante po ito si Mr. Lucio ko. Maraming advisor po ito, maraming consultant ito. Hindi naman ito bibili yung Prime Water nang alam niyang malulugi siya, no? So, siyempre, may pagtingin na rin siya dyan na may profitability para sa kanya yung pagbili na ito. At kaya tingin ko po,
Nagpupumilit silang nag-file pa ng kaso para i-TRO yung desisyon ng sangguniang panglungsod ng San Jose del Monte kasi ina-assert pa nila yung kanilang business interest dito sa serbisyo na ito. Para nag-file ata ng kaso no, sa RTC sa Las Piñas at para pigilan itong pagpapalis ng prime water sa San Jose del Monte, Bulacan. So siguro baka may panawagan kayo sa judge na may hawak ng kaso. Kami po yung nanggaling doon nung isang araw. No? Pagkatapos namin na lumabas sa San Jose del Monte para kolektibong ipahayag yung damdamin at galit o puot na nga ng mga mamamayan ng San Jose del Monte, tumungo po kami sa opisina ng Prime Water kasi wala na silang opisina doon. So yung mga problema po namin, yung mga hinaing namin, gusto namin idulog sa main office ng Prime Water na ginamit nila na dahilan kung bakit sa Las Piñas daw nagsasampa ng kaso at may jurisdiction ang Regional Trial Court ng Las Piñas dahil meron namang opisina ang Prime Water doon. Pagdating namin, lahat ng tao doon, ibig sabihin lahat ng gwardiya doon sa building na diniklara nilang address, na Vista Mall na yata ngayon, dating Star Mall, sabi nila non-existent ang opisina ng Prime Water dito. As in, lahat sila, no? Tinawag pa nila yung mga gwardiya sa taas, yung mga manager, para pasagutin namin kung may opisina doon, wala. Kaya pumunta po kami sa Regional Trial Court, sa Hall of Justice ng Las Piñas, para doon iparinig kay Judge Pio Lim. Kasi parang itong si Judge Pio Lim, parang kamping-kampi ito sa Prime Water eh. Kaya kung sana marinig niyo po, no, walang hiya po winalang hiya po kami ng Prime Water. Bilang mamamayan, dapat bilang judge o bilang huwis, protektahan nyo yung karapatan ng mga consumer. Protektahan nyo yung karapatan ng mga mamamayan. Hindi lang yung business interest dito, no. Ang pinag-uusapan po natin dito, kaligtasan, kalusugan, kabuhayan ng mga tao na gumagamit nitong tubig na to. At kung mas matimbang sa inyo yung interest ng mga negosyante, mukhang magtutuloy tayo ng problema dito at hindi kami titigil para ilaban po ito. Okay, bago tayo mag-Q&A, bigyan natin ng pagkakataon si Ma'am Elena na magsalita sa issue ng tubig. Magandang umaga po, tanghali po sa inyong lahat. Matagal na po kaming nagtitiis sa kawalan ng tubig sa San Jose del Monte. Hindi na ito convenience, pero issue na ito sa amin sa kalusugan, trabaho, pag-aaral. Nagkakaroon man po kami ng tubig, bihira lang, 2 o 3 beses sa isang linggo, minsan may oras pa, 2 to 3 hours. Kaya kung maglalaba ka, kailangan mo pang gumising ng maaga, kailangan mong makipaghabulan sa tubig para lang matapos yung labahin mo. Minsan, may tubig man, lumalabas ay marumi sa mga gripo namin. Sa ibang lugar naman, mayroong wala talaga na buong isang linggo walang tubig. Kinakalawang na yung mga gripo nila dahil wala nang tumutulong tubig. Naghihintay sa rasyon kung may darating man. Kung wala, kailangan pang bumili ng tubig. Doble-dobleng gastos. May tubig man o wala, kailangan may bill pa rin na dumarating, minimum yung binabayaran, plus yung tubig pa na binibili namin sa araw-araw. Okay, salamat po Ma'am Elena. At ngayon, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kasamahan sa media na makapagtanong dito po sa ating mga panauhin at pakisabi po yung inyong pangalan at yung inyong pong media organization. Sige po, go ahead. Magandang umaga po. Paulo Flores po ng Daily Tribune. Tungkol po doon sa problema sa tubig, no? Nabanggit po ninyo na kahit nagpalit na po ng pagmamayari, wala pa rin pong pagbabago. Ano po ba ang pwede natin gawing hakbang para matugunan yung ganung problema po? Okay, Sir Jonathan. Sige po, maraming salamat po dun sa tanong. Nagpalit po ng pagmamayari ay actually nga hindi pa, no? Yung management pa lang, yung tinake over ng lokal na pamahalaan ng San Jose. So, ngayon, meron pa pong kaso, so kailangan siguro matapos yung desisyon ng korte para may finality, sino talaga yung dapat mga siwa, no? Yung pagbabago po na ito, batay po sa assessment na nilabas sa investigasyon ng lokal na pamahalaan namin sa San Jose del Monte, hindi po ito quick fix, no?
Sa tindi nga po ng pinsala, sa pasilidad pa lang, ay magre-require po ito ng napakalaking resources. Kaya tingin ko nga dapat yung pambansang pamahalaan, krisis po ito eh. Dapat mag-intervene yung national government para bigyan niya ng resources yung local government para ayusin talaga ito. Kasi pag hindi ito naayos, hindi po ito kayang solusyonan ng isang linggo. So hindi kami umaasa na pag nawala na yung prime water, in 1 week, in 2 weeks, o in 2 months ay maayos ito. Tingin namin gaganda ng bahagya, pero yung strategic talaga, yung pangmatagalang solusyon, ay malaking gastos at matagalang intervention din. Apo. Follow-up Okay. question. Okay. Si Sir Martin, Sige po. alamin natin kung ano yung kanyang masabi. Sir Paulo po, Opo. sa Daily Tribune, Sir Martin po, nagsagawa po kami ng survey din, siguro 2 months ago, sir. Kailangan ba ng Pilipinas ang Department of Water? So, 2 sa 3 Filipino nagsabi na oo, kailangan nila. Sumasang-ayon sa paggawa ng Department of Water. So, kung titingnan po natin, baka kailangan natin ng short-term solution po para sa problema po sa tubig sa SJDM Bulacan. Pero moving forward, baka ang Department of Water na ba, sir, sa tingin niyo po, ang long-term solution natin? Kasi kung tatanungin niyo po ang masa, publiko, hindi nga po nila alam na ang water resources ng Pilipinas ay under DENR. Baka yung iba sinasabi, Maynilad, gano'n. Baka hindi nila alam na it's under DENR. Pero kung magkakaroon po na kaya ng bagong departamento, ang Department of Water na, hindi ko na, sino nga po ba yung congressman at senador nagpanukala po nito, baka ito na po ang long-term solution. So yun ang resulta ng survey. Kay KRJ, bilang isang consumer advocate, ano nakikita nyo at yung problema, tinatanong ng ating kasama sa taga Daily Tribune? Bago po yun, no? Gusto ko lang na banggit ni Jonathan kanina yung tama ba yun? Isang linggo, no? O araw-araw nagtitiis. Eh, alam niyo po, 1 oras lang di kayo maligo, tumabigay yung asawa niyo, basi paing kayo eh. Alam kaya yan ng mga may-ari ng korporasyong ito. Di ba? Ang hirap no, hindi ka makakatabi sa asawa mo. Dahil walang tubig. Di ba? Yun po ay seryosong biro, pero totoo po yun. Okay? Gaano kahalaga ang tubig? Alam niyo po, para computation lang, no? Ito, naggawa ko ng simpleng computation sa usapin ng prime water. Ang pangako ng prime water sa gobyerno ng Pilipinas ay sila'y magbibigay ng mahigit sa 100 bilyon. Ayan. Sa kontrata. Sa lahat na po ito. Sa lahat ng mga joint venture sa buong bansa. Pag pinakinggan mo, wow, napakalaki, di ba? Laking pera. Meron silang 1,700,000 na households o customer. Pagpalagay mo na lang nagbabayad yun ng 1,000. Wag na hong 5,000. Wag na yung mga malalaking mga tindahan na mas Suma total sa isang buwan po, sa 1.7, yan po ay 1,700,000,000. Isang buwan lang. Kung nakaka-8 taon na sila, tama ba yun, Jonathan? Kung nakaka-8 taon na sila, no? Yung 1.7, multiply mo yan sa 12 months. Yan po ay 20,400,000,000 a year. Ayan. Eh sa 8 taon, yan po ay tumataginting na 163 billion pesos na pera ng mga water consumer. So sino ang kapitalista? Hindi yung mga nagbigay ng unsolicited proposal. Ang totoong kapitalista ay yung mga consumer. Dahil ang dami pong mga unimplemented projects, advanced collection, hindi pa kasama dyan yung environmental cost, yung pagkasira ng inang kalikasan, doon sa mga hinawakan ng prime water. Kaya nga napakalungkot ang San Jose del Monte, Bulacan. Nariyan po yung pinakamalalaki na nagsusupply ng tubig. Kapitbahay nila ang Ipo Dam. Magbisikleta ka lang, nasa Ipo Dam ka na eh.
at San Jose del Monte. Ganun po kalapit yon. Ano yung kasunod? Nandyan po yung Laiban Dam at yung Angat Dam. Yan lahat ay nasa Bulacan at nasa kabundukan ng kapitbahay na San Jose del Monte, Bulacan. Bakit may krisis sa tubig doon sa lugar na yun? Mabuti pa nga tayong mga nasa Metro Manila na prioritize tayo, no, doon sa supply ng tubig. Ayan po. So, ano ang solusyon? Tama po yung binanggit ni Jonathan Ano po? Hindi na mahihintay ng tatay at nanay ni ate ni kuya ang bukas. Ngayon na! Ang kapal naman ng muka ng humahawak ng isang pirasong kontrata, kapalit ng kabuhayan ng mga tao. Paano? Huwag na natin sabihin, baka may namatay na dyan. Ano po? So, tama na yung masyadong malaking tubo. No? Panahon naman yung ibigay sa taong bayan. Kung ang tubig ay hindi mo kayang ibigay bilang serbisyo publiko, ni isang segundo, wala tayong karapatan na manatili sa posisyon na ating hinahawakan. Irregardless anong posisyon yan, mapagobyerno o mapapribado. Dahil water is a basic human right. Ano po? Very basic po yan. Huwag na natin bigyan pa ng masyadong mahabang mga teknikalidad. Hindi ho. Huwag na. Yan po yung problema natin. Dinadaan tayo sa mga regulasyon na masyadong mateknikal. Samantalang ang gusto lang naman ni nanay, ni ate, ni kuya, pagbukas ng gripo, tuloy-tuloy ang serbisyo, 24/7 dapat. Pagbukas ng gripo, wala hong amoy. Dapat malinis. Para hindi magkasakit. Di po ba? Ano yung ikatlo? Ito medyo hinuhuli na nga ito Minsan tinatanggap na nga na sa ibang lugar. Di bali ng mahal, basta may tubig. Pero mali pa rin. Abot kayang presyo dapat. Dahil yun yung karapatan natin. Dahil ang tubig, hindi yung ginagawang negosyo. Ang tubig po ay buhay.